Hello po mga ka-blessings! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po! Sa video ko ngayon mga ka-blessings ay isi-share ko sa inyo kung paano mag-switch ng account sa GCash. So, itong cellphone ko, yung GCash account ko, yung nakalagin dito. Ngayon, gusto kong i-login yung GCash account ng asawa ko dito sa aking cellphone. Ang tanong, pwede nga bang i-login ang ibang GCash account sa inyong cellphone? Ang sagot ay pwede. Pwede basta nandyan yung may-ari ng GCash account na yan, pati yung kanyang cellphone, andyan mismo yung SIM na ginamit niya sa kanyang GCash account. Kasi dun sa ating pag-login or pag-switch ng account, kinakailangan natin ng code at saka nung selfie ng may-ari ng GCash account na yan. Same lang din, di ba, kapag nagla-login tayo ng ating GCash account, kailangan natin ng code at ng ating selfie. Same lang din doon sa ibang GCash account na ilalagin natin sa ating cellphone. Okay? So, sundan nyo tong aking tutorial guys kasi madali lang naman. So, una, punta tayo sa ating GCash app. Open natin yan. So, ako guys, kapag kiniklik ko yung aking GCash app, hindi ko siya ma-open. Kaya yung second option na ginagawa ko ay pumupunta ako sa Play Store. Ayan, and then dun sa may search tab sa taas, i-type nyo dyan GCash. Then, lalabas dyan yung GCash application. I-click nyo yung open. Dito ako nag-open guys ng GCash app. Kasi dun sa mismong app, kapag i-click ko, hindi ko siya ma-open. Hindi ko alam kung bakit. So, kung makikita nyo dito, dito lang ako nakapag-open ng GCash app. So, dito guys, ang unang gagawin natin ay ilalagay natin dito yung GCash account na gusto nating, ilalagay natin dito yung GCash number na gusto nating i-login sa ating cellphone. So, click lang natin yan. Click natin yan. Then, click natin tong proceed. Yan. Then, ayan. Ma-direct na tayo dito. So, dito, i-type na natin yung GCash account na ating ilalagin dito. Then, wag na nating lagyan ng 0. Diba, 09. Diretso na 9. Wala nang 0. Then, type na natin. Takpan ko lang. Then, after nating i-type, back lang kayo, then click nyo yung next. Yan. Then, click natin yung send code. Yan. So, processing na yan. Hintayin lang natin. Yan. So, yung GCash account number na nilagay nyo, doon din magti-text ng code. At yung code na yon, bali 6 numbers yun yung itatype natin dito. So, ngayon, i-open ko yung aking camera. Papakita ko sa inyo yung cellphone ng asawa ko kasi andun na, nag-text na ng code si GCash. Yan. Siyempre, sa cellphone niya magte-text kasi andun yung SIM ng kanyang GCash. Globe kasi yung ginamit niya sa kanyang GCash account guys. So, punta tayo sa messages. Ayun. Nag-send na nga ng code. Ayun siya. So, tatype natin yan dito. Go-close ko muna yung aking camera. Then, type na natin yung code dito. Then, after nyong i-type yung code, loading na yan. Then, click lang natin yung no thanks. Yan. Then, wait lang natin. Processing pa. Then, dito naman, tatype natin yung PIN o yung password ng kanilang GCash account. So, for example, itong sa akin nga, itong nilalagin ko dito sa aking cellphone ay yung GCash account ng aking asawa. So, lagay ko dito yung password ng kanyang GCash account. So,
processing na. After nating i-type yung password, processing na yan. Wait nyo lang. Then, ito na. Click na natin yung next kasi magsa-selfie na. Yan. Magsa-selfie na yung may-ari ng GCash na yon. Pag may lumabas na blink your eyes, blink ng isa yung mata, guys. Then, processing na. Kapag ganito, guys, may nakalagay na try again, i-click nyo lang yung retry. Then, picture kayo ulit. Ayusin nyo na, guys, yung pag-selfie para hindi kayo paulit-ulit. Then, kapag may lumabas na na-check, tulad nito, ibig sabihin, okay na yon. Then, click na natin yung next. Then, processing na yan. After nyan, guys, okay na. Okay na yan. Ayan. So, successful. Nakapag-login tayo ng ibang GCash account sa ating cellphone. So, yung ganitong mga gawain, guys, pwede nyo itong gawin kung, for example, ayan sa taas yung kanyang full name at saka yung name ng yung number ng kanyang GCash account at andyan nakalagay yung status ng kanyang GCash account which is fully verified. So, after nating malagin yung kanyang GCash account, may text ulit si GCash sa kanya. Yan, tingnan natin. Pasensya na mga ka-blessing kung hindi kaagad nagpo-focus. Ayan. Then, may naka-appear lang dito na you have linked a new device, Realme. So, ayan. Realme yung brand ng aking cellphone. So, same lang din, guys, yung process kapag kayo mismo nilalagin nyo yung inyong GCash account sa inyong cellphone. Same lang din kung ibang GCash account naman yung nilalagin nyo. Yun nga lang, hindi kayo makakapag-login ng ibang GCash account sa inyong cellphone or kanino mang cellphone kung wala mismo yung may-ari at saka yung cellphone niya. Kasi, pasensya na, guys, ha, kung maingay, may nagpupukpuk kasi na kapitbahay namin. Kailangan nandun yung may-ari kasi kailangan ng code na andun, iti-text kung saan naka-insert yung GCash number na yon at yung selfie naman nung may-ari ng GCash. So, hindi kayo makakapagdaya dito, guys. Hindi pwedeng tsambahan nyo ng code. Hindi nyo yan mahuhulaan. At saka yung selfie, hindi pwedeng ibang selfie, ibang mukha yung ipa-selfie nyo para lang makapag-login kayo. Hindi kayo makakalusot, guys. Kasi dun sa paggawa at pag-verify ng GCash account, makikita yung mukha ng may-ari ng GCash account na yan. Kaya hindi nyo madadaya sa code at sa selfie. So, pwede nga tayong makapag-login ng ibang GCash account sa ating cellphone, pero kailangan nandun din yung may-ari kasi kailangan ng kanyang selfie at saka yung code. Hindi rin pwede, guys, yung picture na gawa na cellphone, hindi. Kasi dapat live. Diba nakikita nyo? Live mismo na selfie doon sa circle. Diba? So, ganun lamang, guys, yung process sa pag-switch ng account. So, papalitan nyo ng ibang account yung nandun sa inyong GCash app. So, pwede nyo itong gawin, guys, kapag, for example, yung GCash account ng asawa nyo, ng mga kaibigan nyo, kapamilya nyo, hindi malagin sa kanilang cellphone, pwede nyo ilagin yung account nila sa iyong cellphone. O di kaya, vice versa, for example, ikaw, hindi mo malagin yung GCash account mo, pwede mong ilagin sa ibang cellphone. Like sa cellphone ng kapatid mo, pwede mong ilagin sa kanila. So, yun lang din yung gagawin mo. Okay? So, ayun lamang po, mga ka-blessings. Sana after nyo ito mapanood, ay alam nyo na kung paano mag-switch ng account or ilagay yung ibang GCash account sa inyong cellphone or vice versa. At pa-favor na lang po ako, mga ka-blessing, na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na mga informative videos ay ma-update at ma-notify kayo. Ayun lamang po, mga ka-blessings. Maraming salamat po sa panonood. God bless!